Hmm, may kilala po ba tayo na ganito? Sweldo pa lang, day one, ubus na agad. Pag tinanong mo, bakit ka ba Mars or Paris nagtatrabaho? Sasabihin niya, nagtatrabaho ako para pakainin ang mga bills ko. Bakit po ba nangyayari ang mga bagay na to? Bakit ang tamang paghawak ng pera ay susi sa ating tagumpay? Pag-usapan po natin ang tungkol sa kaperahan. Madalas po, hindi sa dami ng kinikita yan, kundi kung paano po natin ito hinahawakan. Ang tunay na yaman po ay nasa karunungan at disiplina, hindi lang sa dami ng pera or dun sa dami ng ating kinikita. Dapat po marunong tayo magtipid, mumuhunan at gumastos ng tama. Ang pera po ay dapat taga-silbi lang sa atin, hindi tayo ang nagsisilbi sa pera. Inanya ko po kayo, buksan natin yung Bible natin. Sabi po sa Proverbs 22:7, the rich rule over the poor and the borrower is slave to the lender. Isinulat po ni Haring Solomon to mga taong 950 before Christ. Sinulat niya to dahil gusto niyang turuan ng financial freedom ang mga nasa Israel, kung paano ang tamang pagpapasya at hindi lang sa swerte dapat umaasa. Gusto ko pong tandaan natin itong dalawang bagay na to. Una, wisdom over wealth. Kapag may alam po tayo, kahit mawala ang pera, kikitain natin ulit. Number 2, contentment is the key. Ang taong marunong pong makontento, laging payapa at mayaman ng puso. Alam niyo po, may isang bilyonaryo, sabi ni Warren Buffett, no? Do not save what is left after spending, but spend what is left after savings. Alright? So, kaya po, simulan natin ngayon na baguhin ang pananaw sa pera. Dahil kapag maayos po ang hawak natin dito, sigurado po ang ating asenso. Inaanyayahan ko po kayo, mga kapatid, na manalangin. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib. Tayo po ay yumuko at manalangin. Lord Jesus, turuan niyo po kami ng tamang diskarte. Patawarin niyo po kami kung minsan ay padalos-dalos kami sa gastos. Simula po ngayon, pagbubutihin namin ang aming ugali na maging matalino sa paghawak ng pera at responsible. Sa pangalan ni Jesus, Amen.